tuluyan ng binasag ang katahimikan, mga kaibigan, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang pananahimik tungkol sa pagtanggal ng intelligence fund ng kanyang anak sa Office of the Vice President at Office ng Department of Education. So, hindi na napigilan ng ating dating presidente na magsalita sa naturang issue, mga kaibigan. Dahil parang sinisingle out ang Vice Presidente na alisan ng intelligence fund, which is hindi naman dapat, sapagkat kailangan ng kanyang hinahawakang posisyon. Siya ang pangalawa sa may mataas na posisyon ng NTF-ELCAC. Siya ang sekretary ng DepEd. At the same time, Vice President, mga kaibigan. So dito, parang magkakaroon ng banggaan ang Marcos at Duterte dahil sa kagagawan nitong si Speaker Romualdez, kung saan hindi naman ito gagawa ng ganyang hakbang, mga kaibigan, na walang basbas ng kanyang pinsan na si Marcos. So, sabi nga, nag-aambisyon sa mataas na posisyon. So, binuking na ng former president na talagang may balak na tumakbo. At ngayon pa lang ay nag-iipon na ng budget ang speaker ng Kongreso na si Romualdez. Ngunit sa kabila noon, dinidiinan naman ang ating Vice Presidente, kung saan unti-unting pipilayin ang kanyang opisinang hinahawakan upang mawalan ng kinang at mawala sa limelight ang kanyang pangalan. Alam naman natin na talagang nasa top rank survey ang kanyang pangalan, na dapat nga sana siya yung tumakbong presidente na hahalili sa kanyang ama. Subalit dahil sa pakiusap umano ng kabilang panig, ay napilitan na lang na vice presidente itong si Inday Sara Duterte Carpio. So dito, mga kaibigan, parang unti-unti nang magkakaroon ng lamat yung samahan ng Duterte Marcos dahil sa ginagawang panggigipit ni Speaker Romualdez. So nagsalita na ang former president, na kung saan mataas pa rin ang respeto at suporta ng taong bayan sa ating former President PRRD. So, titingnan natin na ayon sa kanya ay kailangan i-audit ng COA ang mga perang ginagasta ng Kongreso.
sapagkat ayon sa kanya, ang Kongreso ang talamak ang korupsyon kung sa tinatawag na paglustay ng pera ng sambayanang Pilipino. Kaya't sabi nga ng presidente sa kanyang programang mula sa masa, agikan sa masa para sa masa, na ipapanawagan niya sa mga mamamayang Pilipino mula sa magsasaka, tricycle driver, sundalo, pulis, guro, negosyante at iba pa na hikayatin na magkaroon ng auditing sa harap ng taong bayan upang makita ng taong bayan kung sino ang naglulustay ng pera. Kung si Inday Sara ba o ang Kongreso na pinamamahalaan ni Romualdez bilang Speaker of the House. Kasama na yung Senado na pinamumunuan ni Senator Zubiri. So dito mga kaibigan, makikita natin na magkakaroon ng pagkakawatak-watak ang sinimulan nila na tinatawag na unity team. Although sa harap ng taong bayan, itong si BBM at BP Sara ay may maayos na ugnayan, but deep inside at sa mga solid DDS ay nagsisimula ng itaas ang kanilang level para sa muling suportahan ang isang Duterte na tatakbo sa mataas na posisyon sa darating na 2028. So sa ngayon, local election pa lang yung darating. Hinihintay natin. Pero nakikita na natin yung mga ahas na tumutuklaw kay BP Sara. So how much more na mahaba-haba pang taon ang bubunuin para sa susunod na eleksyon national para sa pagka-presidente. So tugay-gayan natin at lagi nating bantayan mga kaibigan na ang pera ng bayan dapat ay mapangalagaan para sa ating lipunan. Kaya nga mga kaibigan ay hinihikayat ni PRRD itong si BP Sara na ilahad na ang kanyang gagastusan sa intelligence fund sa taong bayan na kung saan ayon kay PRRD ay nakita niya na gustong gastusan ni BP Sara gamit ang tinatawag na intelligence fund ay upang palakasin ang ating kaisipan, ang ating mga kababayan ihanda sa tinatawag na pagsawata sa malawakang pag-recruit o itong mga galamay ng CPP-MPA na patuloy na sumisira sa isip ng taong bayan at nais palakasin ni BP Sara ang ROTC sa buong bansa.